Mga ate at kuya, balikan natin yung chika na, hindi ko napakita sa inyo ito, isingit ko na lang. May nakita lang akong picture ng nakabukakang palaka na kinukuyog ng langgam. Parang tayo yung ano right? Tayo yung mga langgam at butod, maliliit man kami, mga nganib ka sa amin. Okay? Ikaw kasi ang presidente ngayon, obvious naman hindi yung kuting na tamad. Pinapak ng mga mumuntin langgam ang malaking palaka. Todas ang palaka. Speaking of todas, mga ate at kuya, nung nakaraang maisog rally sa Angeles City, Pampanga, may mga ugong-ugong na si Pangulong Duterte ay babangbangin. Kasi katakataka po, napakinggan ko yung video greetings ni PRRD doon sa hakbang ng maisog sa Angeles City, Pampanga. Maiksi lang, like 3 minutes lang, binlog naman natin yan. So, maybe I can open it and let's listen ha. Kung ano sinabi. Parang ang katwiran kasi doon ni PRRD, mga ate at kuya, parang ang tabang. Bakit hindi, parang sinabi niya yung reason kung bakit hindi siya pumunta. Pero parang hindi ako kumbinsido sa dahilan ni PRRD na parang may iniinda daw siya sa katawan, something like that. Okay? Pakinggan natin yung video ha. Open ko lang yung vlog natin patungkol dyan. Yung paliwanag ni PRRD bakit hindi siya sumupot. Pero ang totoo daw po, mga ate at kuya, ay babangbangin pala si PRRD. Di ba nabanggit ko yung kahapon? Oh, ang daing ganap, hindi ko na didiscuss lahat, di ba? Pero pag-usapan natin to ngayon, ha? Let's listen sa paliwanag ng dating Pangulo kung bakit hindi siya naka-attend sa Maisog Rally. Hindi na nga siya naka-attend sa Japan dahil nga di umano ay haharangin sa airport at dadakpin at ikukulong ng ICC, di ba? Pati pa yung local event na Angeles City, Pampanga, hindi napuntahan ng dating presidente. Bakit? Pakinggan natin ang kanyang paliwanag. Na nagrally sa Angeles, pasensya na po. Inabot ako ng ayaw ko na lang sabihin kasi napaka-corny. Pero retired na kasi ako at yung pera ko, meron ako, may retirement ako pero pinupuesto ko lang. At yun na kasi ang source of existence ko. Inabot ako ng, sabi niya, ayoko na lang sabihin kasi napaka-corny. Baka ang ibig sabihin ni PRD, inabot na rin siya ng petsa di piling. Kasi minsan mga ate at kuya, di ba, dito naman sa Pilipinas, si PRD retired naman na, totoo naman, di ba? Wala naman siyang source of income. Ang kanila siguro pinagkakakitaan lang din na mag-asawa, yung negosyo ni Ma'am Hanilet. Alam ko may mga donut franchise si Ma'am Hanilet Avancenia, yung kinakasama ni PRRD. So sabi na, corny naman kung i-reveal ko kung anong dahilan, pero hindi ako nakapunta dyan sa hakbang ng maisog sa Angeles City, Pampanga dahil inabot na siya ng, baka ang ibig niya sabihin, Petsa de Peligro. Parang ako din, kinapos na, naubos na ang budget. Dito kasi sa atin mga adat kuya, hindi mo pa nga tinatanggap yung sahod mo, binabudget mo na kung saan mo ilalaan, pagkakasyahin mo na lang talaga, ay ang mahal ng bilihin ngayon, di ba? Oh, so, kumbaga, hindi ko, pwede ko rin isipin na inabot siya ng sama ng pakiramdam, sinumpong ng sakit, rayuma or whatever, tapos ang kanyang budget, instead na ilaan niya sa pamasahe, pagsakay ng eroplano, gastusin na lang niya for check-up. Pwede rin Pero ang sabi po ni Tentay, mga ate at kuya, isa sa mga DDS vloggers, ay ito. At may nag-chat din sa akin, mga ate at kuya, patungkol dito. Shoutout ate from the Middle East. Nag-a-agree ako sa sinabi niya. Ang sabi ni Tentay,
May pa-sniper pa pala kayong ek-ek sa Maisog Rally ha. May nakaabang daw na sniper kay PRRD doon. Buti na lang hindi pumunta si Tatay Digong kahapon doon. Nagpost si Miss Marlic, si Miss Tentay a day after nung Maisog Rally sa Pampanga. Hindi nga naman sumipot si PRRD, nandito lang naman sa Pilipinas. Mura lang naman ang pamasahe kung tutuusin mga ate at kuya. Kung bigla ang bili, baka hanggang 7,000 pesos. Kung kaibigan ni PRRD pa rin, si Senator Bongo, mayamang kaibigan, anytime na mga ilangan si PRRD ng pera, di ba? Pwede naman siya maglambing sa mga kakilala, kahit sa mga anak ni PRRD. Kay Baste, kay Kong Pulong, kung hindi kay VP Sara. May makukunan si PRRD ng budget kung ang kanyang sinasabi ay inabot lang siya ng petsa di peligro. Naubusan na ng budget. Parang yun yung punto niya kanina eh. Pero maybe that's just PRRD's alibi. Baka ang totoo ay meron talagang nagtimbre kay PRRD at sa TAPS Coalition, yung nagkakandak ng hakbang ng Maisog, na huwag nating paakyatin sa entablado si dating Pangulong Duterte dahil may intel na lumabas na may sniper na nakabang, may babangbang. Kasi allegedly mga ate at kuya, merong Oplan Romanovs na babanggit ko yan. Uubusin ang lahi ng mga Duterte. O marami silang paraan ng panggugurgur, di ba? Parang ano na yan eh, parang yung bangbang, last resort na nila yan. Yung mga sniper. Siyempre, tatry muna nila yung maaksidente kunwari ang sinasakyan ng, di ba? Masagasaan, maaksidente, mabundol, mabangga, or malason. Yan ngayon ang ano, di ba, ang kademonyohan ng mga manggugurgor na mga nasa pwesto or mga powerful na mga demonyo sa Pilipinas. Through lason. May mga nangamatay na hinihinala natin na nilason. Number 1, si Dr. Rowena Berde ng Cebu. Nakulong laang. Paglabas ng kulungan, 4 days after, tigok. Heart attack kuno. Ay doktora yun, healthy kung mamuhay. Very particular sa kinakain at iniinom. Tigok! Kaya nung yung Hubert Guevara, hinihinala natin na baka nilason. O kung ano man ang pinakain or pinainom. Naglaro lang ng sports, tegi. Nabarog ba yun? Or ano ba? Heart attack rin? High blood? What? Biglang nategi. Yung Hubert Guevara, appointee yun, di ba? Ng kuting administration. Former PDEA agent Jonathan Morales, alala tayo na baka lasunin sa Senado dahil kinulong. Kasi doon sa kanyang CCTV footage na pinakita sa investigasyon, galing mismo sa bibig nung kausap nung kaibigan ni Sir Jonathan Morales na bumisita sa bahay niya, yun yung si Eric Santiago, yung bukbukin ng mukha ng mukhang palaka rin. Ang sabi, pare, tutudasin yan. Marami ng paraan ngayon, hindi na baril-baril ngayon. Either masagasaan yun or lasunin. Baka tinry na nila yung mga yan kay PRRD. Baka mamaya wala silang makuhang, 'di ba? Technician na sisira sa makina ng eroplanong sasakyan ni PRRD or what? Or maybe bantay sarado si PRRD, kaya nga siguro ni-relieve yung mga pulis ng Davao City, bantay sarado ng kapulisan at mga kaibigan si PRRD na wala silang ma-engganyo na or ma-blackmail na banggain mo yan or kailangan malaglag sa bangin yung sasakyan niyang Duterteng yan. Wala siguro silang ma-bribe or masindak. Lahat loyal kay PRRD. Kaya ang last resort, sniper. At saka mga ate at kuya, hindi lang ito kay Butod, hindi lang ito pagiganti ni Butod. Or galit ni Butod kay PRRD, or galit ni Kuting, or ng mag-asawang yan, even ni Tamba. Kami ni Attorney Nick, nung maaga pa kami, nung nagba-vlog kami, nung kami ay mga Kuting supporters pa, kaya gustong-gusto raw manalo ng mga oligarchs at ng kung sino pang mga billionaire sa Pilipinas, si Lenlen, ay para mapaghigantihan si PRRD. Ang daing negosyo ng mga walang hiya sa Pilipinas na napilayan nung si PRRD ang umupo, mga politiko, mga narco generals, mga billionaires, mga oligarchs, na ang negosyo nila deals with pulburon or asin. Yung media na hindi nabigyan ng prangkisa dahil kay PRRD. Yung mga illegal na negosyo,
maybe pasugalan, maybe prostitusyon, maybe human trafficking, smuggling, lahat ng mga yan napilayan during PRRD's term. At ang mga tumusto sa candidacy ni Kuting na tinanggap naman ni Butod ang mga campaign funds, bilyon-bilyon ang ginastos sa kasunduan na pag umupo si Kuting, kailangan magurgur si Duterte. Hindi na si Lenlen ha. Sekretong manok pala ng mga oligarchs na yan si Kuting, di ba? Sekreto palang manok ng mga negosyanteng ang negosyo ay illegal. Si Kuting. Ay ang mga kaibigan naman pala ni Butod, mga illegal ang negosyo. Yung Sayarot, right? Sino pa? Yung mga nang-agaw sa pamunuan ng Okada. Nagtatanong lang naman tayo. Ano pa? Yung mga smuggling, yung Michael Mo. Yung chupatembang ni Butod na allegedly involved din yan sa smuggling. Hari-hari daw yan ng custom. Prinsipe daw pala ang turing dyan. So, yung mga illegal na negosyo, kasi illegal naman ang negosyo ni na Butod na yan. Dahil nga si na Butod yata involved sa mga smuggling. Yung mag-asawang Kuting at Butod. So, mga kaibigan nila, mga illegal ang gawain. Kita nyo nga, magpapakit. Yung chawa na nagka-problema sa stand. Tapos si Butod ay inaakusan ni Miss Marlica ng kidnapping. Illegal ang mga negosyo. Na nung si PRRD ang umupo, napilayan ang napakarami sa kanila kasi pumreno sila, kinabahan sila kumbaga straight na pangulo si PRRD, ayaw ng illegal. Lalo na droga, mga tat kuya. 'Di ba? Sino ba ang mga pina-finance ng mga ay kasama nga sa New York? Si Dilibog, allegedly nakinabang sa drug money. Kaya nanalong senadora. Nangolekta ng pera sa New Bilibid, di umano. Right? Para i-finance sa candidacy ni Sabaquin. So, yung mga negosyante na napilayan, particularly yung mga illegal droga, baril, terorismo, human trafficking, pambubugaw, sugal, lahat ng illegal, napilayan during PRRD's term. At gusto nilang maghiganti, mismong si Atty. Nick nagbanggit sa akin yan, mga kuya. Gustong maghiganti ng mga napilayan. 6 years yun Malaki ang nalugi sa kanila. Nahuli pa yung mga, di ba yung mga laboratory nila? Na-raid yung mga laboratory ng mga drug lords. So, nalugi sila ng bonggang-bongga, namulubi siguro ang iba or bilyones ang nawala sa yaman. Pag umupo ang kanilang manok, kailangang maghiganti kay Duterte. Maalinmang dakpin niya ng ICC, ikulong abroad, or tsugihin si Duterte. 2 years na si Kuting, buhay pa si Pangulong Duterte. So, nandyan yung vengeance, yung angle ng vengeance, ng revenge, ng whatnot, paghihiganti. Hindi na yan galit lang ni na Smugs at ng jowa niyang Kuting kay PRRD dahil ang Duterte ay banta sa political career ng pamilya ni Kuting. At pamilya ni Tamba, right? At saka oligarchic family ni Butod. Hindi na yan about elimination ng karibal na apelyido sa politika. Yung angle ng paghiganti ng mga namulubi kay PRRD nung siya ang nakaupo, parang pinipressure yan, sina Kuting at Butod. I-execute nyo na, limpak-limpak na pera ang binuno namin para sa inyo. Even Miss Maharlika can attest na nung pumunta siya sa headquarters, may mga nakita silang nalaglag na pera na nakanapsak na nga or bag na ng pera sa sobrang dami, naglaglagan na yung mga bundles of money doon. At meron dyan sa headquarters na off-limits yan sa amin, mga tatkuya. Kami mga vloggers na pumunta doon, parang hanggang first floor lang kami. Nasa parking lot nga lang kami. Ilang palapag yung headquarters ni Kuting. Meron pa daw diyang palapag na di ba? Parang call center. Parang IT room na puro computer doon, parang troll farm daw, sabi ni Atty. Glenn Chong. Limpak-limpak na pera ang tinanggap na mag-asawang yan nung tumatakbo si Kuting. At walang alam dyan si VP Sara kasi hindi doon ang headquarters si VP Sara. Tandem sila, magkahiwalay naman sila ng headquarters. Ang laki-laki naman ng building na kulay blue na yun, nangangaliwa. Paglampas mo ng Ilog Pasig, dyan sa Boni Tulay.
or sa Guadalupe Bridge rather. Oh. So, totoo kaya na talagang balak bangbangin si si Pastor Quiboloy, hinahunting na sa Davao, eh. Baka nga hindi lang si Pastor Quiboloy ang hinahunting dun, pati si PRRD. What do you think mga ate at kuya? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.